nagbabagang balita. Ilang ahensya ng pamahalaan, kanya-kanya ng pagkilos para hindi na maulit ang pananalasa ng Ondoy. Mga taga-Provident Village na matinding sinalanta ni Ondoy, ibinida ang pagbangon. Pangulong Noynoy, nakausap si US President Obama. Pamilya ng estudyanteng biktima ng hazing, umalma matapos maabsuelto ang 4 na suspect. Tanker, nagliyab sa kalsada. Pagtatapos ang bar exams, pinulabog ng batuhan. Kailangan natin bumangon. At mga awit ng pagbangon mula sa pananalasa ng Bagyong Ondoy. Sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, eksaktong 1 taon ngayon ang nakalipas matapos manalasa ang Bagyong Ondoy. At live po tayo dito sa Provident Village sa lungsod ng Marikina na lumubog ng delubyo. Pero ngayon ay unti-unti nang bumabangon. Ano nga ba ang mga naging hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan kasunod na matinding leksyon mula sa trahedya? Nagpapatrol, Jeff Canoy. Kalamidad, unos, delubyo. Iba-iba man ang naging tawag, lahat nagimbal sa hagupit ng Bagyong Ondoy. Walang sinanto, walang pinalusot. Karamihan humingi ng saklolo mula sa mga ahensya ng gobyerno. Nabigyan ng kayang mabigyan, pero nabigo ang marami. Sabi ng ilan, di naging handa ang gobyernong kulang-kulang sa tao, sa gamit at sa plano. Kaya't hanggang ngayon, bit-bit pa rin ng iba't ibang ahensya ang leksyon ni Ondoy. Lalo pat may mga ekspertong nagsasabi na pwede itong maulit. Climate change will result to more extreme events in the country. Ang MMDA pilit ginagawa ng paraan ang nagkalat na basura at mga baradong floodway system na sinasabi nilang dahilan kung bakit nangyari ang Ondoy. Lahat po ito nagbubunga din siguro. Ang source po yung kamalayan ng ating mga kababayan, yung kalinisan. Sa hanay ng National Disaster Coordinating Council, inilalatag na nila ang Disaster Risk Management Program kung saan minamapa nila ang mga high-risk flood areas. Dito, epektibong matatansya kung saan babaha at makapagdeklara kaagad ng babala. 244 evacuation center yung safe kasi yung evacuation centers before Ondoy ay nabaha din. Sa huli ang solusyon lang daw para makaiwas sa matinding pagbaha ay ang pagsasaayos ng mga estero sa Metro Manila. Isang proyektong wala pang sapat na pondo hanggang sa ngayon. Kalamidad, unos, delubyo. Iba-iba man ang tawag. Handa na ba tayo sa pangalawang Ondoy? Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Makabagong teknolohiya naman ang sagot ng Pag-asa at DOST para mas epektibong mabantayan ang pagkilos sa mga pumapasok na bagyo sa bansa. Ganito rin ang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Marikina na isa sa mga pinakamatinding nagdusa sa Bagyong Ondoy. Nagpapatrol, Sian Ambrosio. Aabot sa may 300 na tagpo ang patay sa Marikina noong Ondoy. 64 dito ang mga taga Marikina, kaya't natuto na raw ang lokal na gobyerno sa malagim na karanasan. Bilang bahagi ng paghahanda, naglagay sila ng mga solar-powered CCTV sa ilang mga tulay sa syudad para magsilbing early warning system. Mula sa araw ang energy na kung saan gagana po yung CCTV. And then kapag gabi naman, nakamonitor naman po siya sa MIS namin through City Hall po namin.
Ayon sa Disaster Preparedness Team ng Marikina, noong bagyong Ondoy, umabot sa 23 meters ang taas ng tubig dito. Pero ngayon 15 meters pa lang magkakaroon na ng tunog para sa unang alarma. Sa 16 meters ang ikalawang alarma. At pagdating naman sa 17 meters, tuloy-tuloy na ang tunog ng alarma, ibig sabihin kailangan na mag-evacuate. Ang Pag-asa naman puspusan ng pagpapagawa ng kanilang mga Doppler radar sa Tagaytay at Subic para makatulong sa mabilis na monitoring ng bagyo. Bukod dito sa mga Doppler sa Baler at sa Baguio, may mga rain gauge na rin sa iba't ibang lugar para naman sa parating na La Nina. Itong last quarter of the year, expected na maapektuhan na tayo nito. Pero di lang sa teknolohiya nakasalalay ang epektibo ng flood control system. Kailangan makipagtulungan ng taong bayan para mahinto ang illegal logging at pagtatapo ng basura sa daluyan ng tubig. Ziana Broso, Patrol ng Pilipino. Ginunita ng mga taga-Tanay Rizal ang pananalasa ng Bagyong Ondoy. Nagsagawa naman ng search and rescue drill sa lawa ng Laguna. Nagpapatrol, Abner Mercado. Search and rescue drill sa lawa ng Laguna ang isa sa mga paraan ng paggunita ng mga taga-Tanay Rizal sa pananalasa ng Bagyong Ondoy. Ipinakita ng mga pulis at rescuer ang kanilang kasanayan sa pagsagip ng mga nalulunod at naiipit sa baha. May mga taga-Red Cross at Bureau of Fire na sumasagip naman at tumutulong sa mga sugatang biktima. Sa bawat mamayan, bawat pamilya ay dapat ding maging handa. 62 biktima ang namatay sa Tanay sa pagragasa ni Ondoy. Kabilang dito ang asawa, 3 anak at ina ni Alan Flores. Gusto ko rin sisihin yung sarili ko kahit sabihin na kalikasan na may kagagawa nun Kahit walang dapat sisihin kasi bilang padre de pamilya, parang obligasyon ko tungkulin kong protektahan sila Naghahanda ng kaunting pagsasaluhan si Alan para ipagdasal ang kaluluwa ng kanyang mga namayapang mahal sa buhay. Nag-alay din siya ng kandila at nagsaboy ng bulaklak sa lawa ng Laguna. Kasabay ng ilan pang mga kamag-anak ng mga naging biktima. Nagsagawa din ng programa ngayong hapon ang Pamahalaang Bayan ng Tanay bilang pagbubukas ng bantayog ng pag-aalala ng Bagyong Ondoy. Makalipas ang 1 taon, unti-unti nang naghihilom ang sugat na idinulot ng dilubyong Ondoy para sa mga mamamayan ng Tanay. Mula dito sa Tanay Rizal, Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Samantala, isang misa ang inialay ng mga taga-sitio Tumana sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City para sa mga mahal nila sa buhay na nasawi noong Ondoy. Nagsindi sila ng kandila para sa namatay na 100 at 40 kaanak. Ang ilan sa mga namatay hindi na nakita matapos tangayin ng baha. Ipinagdasal ng mga survivor sa Ondoy ang mga kaanak na nasawi noong bagyo. Agaw atensyon naman sa Camarines Sur si Baby Ondoy. Exclusive nagpapatrol, Jonathan Maestrado. Alas 4 pa lang ng umaga, abala na ang pamilya Bukiron sa paggunita sa unang anibersaryo ng pagkamatay ng mag-iinang Marites, Erica Faith at Mary Shamel. Lulan sila ng balsang inanod sa Marikina River noong bagyong Ondoy. Sa misa na inialay ng St. Anne's Parish Church para sa mga biktima ng bagyong Ondoy, taimtim na ipinagdasal ni Eric ang asawa at 2 anak. Pagkatapos ng misa yun, mas magaan na. Para naman sa mag-asawang Hener at Grace Calio, himala ang kanilang pagkakaligtas sa trahedya. Kasama nilang inanod sa ilog noon ang nooy 2 buwan pa lang na si Baby Janice Kate at ang panganay na si Raven Faith. Ito sa planggana, tapos ito sa styrofoam. Grabe yung naranasan namin noon. Pinasigla naman ng Ondoy baby na si Cavril Josh Bonit ang survivors. Mas kilala si Cavril sa palayaw na Ondoy. Ipinanganak kasi siya habang dumadaan ang bagyong Ondoy sa Camarines Sur. Jonathan Maestrado, Patrol ng Pilipino sa Camarines Sur. Mistulang pista ang pagunita ng mga hinagupit ng bagyong Ondoy dito po sa Provident Village sa lungsod ng Marikina. Sa kabila ng trahedya, nagdiriwang sila bilang pasasalamat sa pagkakataong makabangon muli. Nagpapatrol, Nico Bawa. Isa sa mga malubhang na salanta ng bagyong Ondoy ang Provident Village sa Marikina. Ang matataas na bahay, inabot ng baha at putik hanggang sa ikalawang palapag. 15 rin ang natagpuan patay sa lugar at nasa 3 bilyong pisong halaga ng ari-arian ng nawasak. Ninakawan pa ang mga binaha. Di naglaon, bumagsak ang halaga ng lupa sa Provident.
Pero matapos ang 1 taon, muling nagsama-sama ang mga biktima. Ipinagmalaki ang pinagawa nilang simbahan bilang simbolo ng kanilang pagbangon. Si Ming humamil, nagpatayo ng 2nd palapag na ginagawa na rin ng ibang kapitbahay. Maisip mo din yun, na magkaroon ng isang palapag pa na pwede ka ulit magsagip ng buhay, na kagaya ng ginawa ng mga anak ko. Kabi-kabila ang mga handaan sa Provident. Panay naman ang padasal sa bahay ni Aling Nika lalo't walang nasawi sa kanilang kalye noong Ondoy. Pero mamayang hapon, may pa-videoke naman. Pasasalamat namin kasi walang nangyaring masama sa pamilya namin dito, mga bata. Si Aling Zenaida naghanda rin para sa mga taong tumulong sa kanyang pamilya noong kasagsagan ng baha. Aminado ang mga residente na maraming lumisan sa kanilang lugar matapos ang Ondoy. Pero desidido silang muling ibangon ang lugar at magtulong-tulong para malimutan ang pait ng trahedya. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Nagliyab ang isang 6-wheeler gas tanker sa probinsya po ng Maguindanao. 7 oras na umapoy ang tanker ng Sea Oil Cotabato Station simula alas 6 kagabi sa National Highway ng Barangay Tunggol sa bayan ng Dato Montawal. Hindi raw napansin ng driver na umuusok na pala ang isang gulong sa likurang bahagi ng tanker at dahil nagpatuloy ang mabilis sa takbo nito, tuluyang itong umapoy. Tinatayang 33,000 liters ng diesel ang karga ng tanker na patungo sanang Cotabato City mula sa Surigao. Bagamat walang sugatan sa insidente, naperwisyo naman ang mga motorista at mga residente. Nagbuhos ng sama ng loob ang pamilya ng hazing victim na si E.J. Carl Incha dahil naabswelto sa kaso ang 4 na suspect. Bumuhos naman sa Facebook ang panawagan ng hustisya para kay E.J. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Mind over matter, never quit. Itong pinakahuling status ni E.J. Carl Incha sa kanyang Facebook wall, ilang araw bago siya nakitang patay sa bangin ng Laguna. Doon itinapon ng estudyante ng University of Makati matapos umano siyang mapatay sa hazing ng Apo Fraternity noong Agosto. Pero masaklap matapos matukoy ang sinasabing mga suspect sa hazing, pinakawalan ng korte ang 4 sa kanila. Sa resolusyon ni Judge Honorio Guanlao ng Branch 57 ng Makati RTC, wala raw sapat na ebidensya na magdidiin sa 4 na suspect. Halos madurog naman ang puso ng lola ni E.J. Carl, lalo't lumabas ang desisyon, eksaktong 40 araw matapos mapatay ang apo. Napakalambing pa naman ang bata niya. Pagdating galing niya sa eskwelahan, lola, dito na ako. Ano bang probable cause na hinahanap po nila? Naandyan yung anak ko, bangkay ng anak ko. Merong sumuko, naimbestigan, tapos meron pa nagpatunay mismo mga Apo member nila. Sa Facebook naman nagbuhos ng galit ang mga kaibigan ni E.J. Panawagan nila, wag namang ibaon sa limot ang paghahanap ng hustisya sa kaso. Plano naman dumulog ng pamilya Incha sa Commission on Human Rights at sa Department of Justice para ma-review ang kaso. Bukod sa 4 na napalayang suspect, 11 Apo member pa rin ang pinaghahanap sa kaso ng pagpatay at paglabag sa anti-hazing law. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino. Susunod, Pangulong Noynoy Aquino nakausap si US President Barack Obama. Pagtatapos ang bar exam, binulabog ng batuhan. At celebrities nakiisa sa Tattoo Festival sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.